Happy Sunday, everyone! Welcome to Amazing Breakthrough Church International Online Hit Service. Zechariah chapter 9 verse 12, the Message version says, "Come home, hope-filled prisoners. This very day I'm declaring a double bonus. Everything you lost, return twice over." Yes, praise God. Kaya nga mula ngayong araw na ito, this is the perfect day para simulan natin na bawiin lahat ng mga nawala sa atin sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos at pagsunod. Praise God. Sa lahat po ng mga nakakonect, first-timer, ayan ang ating mga VIPs, Luzon, Visayas, Mindanao, and even abroad. Welcome na welcome po kayo sa Amazing Breakthrough Church International. At syempre, wini-welcome din po natin ang ating mga regular attenders mula Luzon, Visayas, and Mindanao, and abroad. Ngayon po, i-ready po natin ang ating mga sarili. Tumayo po tayo at magalak po tayo. Yayain mo na mga kasama mo sa bahay, ang iyong nanay, tatay, at mga kapamilya mo para sumamba at magpuri sa Panginoon. Welcome po dito sa Amazing Breakthrough Church International. Kaya po tayo ngayon ay sasamba, magbuburi sa Diyos sa buhay. Kaya yayain na ang buong pamilya. Sama-sama po tayo sumamba sa Panginoon. Muli, masaya po kaming makasama kayo. Kaya tumayo po ang bawat isa at tayo po'y pamalakpak ng malakas at sumigaw ng malakas sa Hallelujah! Hallelujah! Sama-sama tayo magbabad sa presensya ng Panginoon. Kay sarap-sarap pa rin sa'yo, O Panginoon. Ang mga pagpapala mo'y lubos-lubos. Minsan ang ating kaaway, pilit natin natangay ang damdamin. At sa aking pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Minsan pa, kay sarap-sarap pa rin sa'yo, O Panginoon. Ang mga pagpapala mo'y lubos-lubos. Minsan ang ating kaaway, pilit natin natangay ang damdamin. At sa aking pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Ang kailangan lang ay babalik sa presensya mo, babalik sa iyong salita, at babalik ang sekreto ko kung bakit ako masaya. Babalik sa presensya mo, babalik sa iyong salita, at tulad ng isang musa na laging uhaw sa'yo. Kay sarap-sarap pa rin sa'yo, O Panginoon. Ang mga pagpapala mo, lubos-lubos. Minsan ang ating kaaway, pilit natin natangay ang damdamin. At sa aking pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Sabay-sabay! Ang kailangan lang ay babalik sa presensya mo, at babalik sa iyong salita, at babalik ang sekreto ko kung bakit ako masaya. Sa presensya mo, babalik sa iyong salita, at tulad ng isang musa na laging buhaw sa'yo. Minsan ang ating kaaway, at pilit natin na tangay ang damdamin. At sa aking pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Minsan pa, minsan ang ating kaaway, pilit natin na tangay ang damdamin. At sa
Sambahin ka, Panginoon, O God. Tunay nga na Ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na dakila na aming sasambahin, Panginoon. Kaya marapat kang purihin, Lord God. Hallelujah. Ang puso ko'y lumalapit, umaawit sa'yo. Anumang kalagayan, anumang sitwasyon, ako'y magpupuri sa'yo. Ang puso ko'y lumalapit, umaawit sa'yo. Anumang kalagayan, anumang sitwasyon, ako'y magpupuri sa'yo. Sa aking Diyos na buhay na sa akin ay lumalahad, ibibigay ang lahat, lahat.
Hallelujah. Magandang araw po sa bawat isa. Ngayon po, naririto po ang bawat isa, makikinig po ng salita ng Panginoon. At bago po natin mapakinggan ang salita ng Panginoon, manalangin po tayo at lumapit po tayo sa Diyos. Kaya inaanyayahan ko po na ang bawat isa ay tumayo. Itaas po natin ang ating mga kamay at ipikit po natin ang ating mga mata. Hallelujah. Bless your holy name, O God. We give you praise. We give you glory, O God. Thank you, Lord God, sa pagkakataon na binigay mo sa bawat isa sa amin, O Lord God. Sa pribilehiyo, Panginoon, na purihin ka at sambahin, Panginoon. Salamat po, O Diyos, O God. Hallelujah. Ang bawat isa, Panginoon, na naririto, nakikinig, kumukonek, Panginoon, O God, dahil naniniwala, Panginoon, O Lord God, na mayroong maganda kang gagawin sa araw na ito. I-bless mo po, Panginoon, ang lahat na nakakonect, Luzon, Visayas, and Mindanao, O God. Lord, even abroad, Panginoon, O God. Naniniwala po ang bawat isa, Panginoon, O God, na anuman ang mga pangailangan namin, Panginoon, O God, physical and spiritual, Panginoon, ikaw lamang ang tangi, Panginoon, O Lord God. Hallelujah, ng kakatagpo nito, O Lord God. Kaya nga po, Panginoon, sa araw na ito, i-bless mo po ang man of God, Panginoon, na maghahayag na iyong salita. Let your anointing flow, Panginoon, O God, sa bawat isa. Let your wisdom and understanding, O God, be upon us, Panginoon, O God. Lord, salamat po, Panginoon. Puspusin mo kami, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu, O Lord God, upang sa ganon, Panginoon, O Lord God, dumaloy, Panginoon, ang kapangyarihan ng iyong salita. Salamat po, Panginoon, O God. At ang bawat isa, Panginoon, masaya, Panginoon, excited, O Lord God, na hallelujah, natatanggapin ang iyong salita. Salamat po, Panginoon, sa iyo ang lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Grabe, praise God, Mika. Sobrang napakabuti talaga ng ating Panginoon. Kaya nga ngayon, ang gagawin naman po natin, ilalike natin, iha-heart, yan, ihanda mo ng iyong mga daliri para i-share naman ang ating live stream. At after nating ma-share ang ating live stream, mag-mention tayo ng ating mga loved ones. Ayan, i-mention natin ang ating mga kapamilya, kapatid, ang ating mga lolo, lola, di ba, mga tita. I-mention na natin sila sa ating live stream. At ang ating mga kaklase, mga teachers, professor, why not i-invite mo sila sa pamamagitan ng pag-mention sa ating live stream. Yes, and let us feel free to engage through our comment section. Yan, comment lang tayo, lalo na sa lahat ng mga natututunan natin from the preaching. Yan. And right now, ang gagawin naman po natin, ang i-comment natin ngayon ay watching from. Kung nasaan kang lugar ngayon nanonood, please comment watching from. For example, ikaw ay nanonood sa NCR, Quezon City, ilagay mo lang sa comment section, watching from Quezon City. At syempre, meron po tayong mga FB pages. Ayan, unahin na po natin ang ABCI Family. Sa mga hindi pa po nakakapag-like ng ating FB page, ABCI Family, i-like po natin ito after the service para maging updated po tayo sa gawain ng Panginoon. At para naman po sa mga kabataan, meron po tayong God's Army FB page. Ayan, at ang mga satellite church pages po natin ay ABCI Mindoro Satellite and ABCI Negros Oriental Satellite. And please follow us on Instagram at ABCI Family. And of course, we have our YouTube channel. Please subscribe to Amazing Breakthrough Church International. Ngayon naman po, i-ready natin na ating mga puso't isipan dahil makikinig na po tayo ng salita ng Diyos. Tapusin po natin ang ating live stream hanggang benediction or closing prayer. Sabay-sabay po tayo makikinig sa pamamagitan ni Apostle Virgilio Serge Damias. Praise God. Hallelujah. Good day, everyone. It's Sunday. Hallelujah. Good day po, ABCI family. Nawa po ang bawat isa ay nasa mabuting kalagayan. Enjoy na naglilingkod sa ating Panginoon. Hallelujah. Handa na po ba kayo? Kailangan po ay nakaready, nakabihis, nakatoothbrush. Yan. Praise God. Hallelujah. Sige po, tumayo po tayong lahat at tayo po ay magpipray. Yan. Praise the Lord.
Glory to God. Hallelujah. Let's pray. Lord, salamat po sa araw na ito na ibinigay mo po sa amin. Dalangin ko po, Panginoon, ng pagkilos mo. Dalangin ko po, Panginoon, na makialam ka sa bawat buhay ng bawat isa sa amin, Lord God. Anoint us, O Lord. Hallelujah. Let every word, Lord God, na aming pag-aaralan, magkakaroon ito, Panginoon, ng kapangyarihan sa aming buhay. Magkakaroon to, Panginoon, hallelujah, ng epekto sa aming buhay. Salamat po, O God, at sa oras na ito, Panginoon, I pray, Lord God, na kung saan, Lord, hallelujah, abutin mo ang bawat isa. Luzon, Visayas, Mindanao, even abroad, Lord, abutin mo po, palakasin mo po, Panginoon. Lumago po, Panginoon, magamit mo kami para sa iyong kaluwalhatian. Salamat po, Panginoon, dahil ang bawat napapakinggan namin, Panginoon, ay hindi po namin ito isasantabilan, kundi i-apply po namin. Hallelujah. Salamat po at makaka-recover po. Hallelujah. Ang bawat pamilya, ang iglesia, ang ABCI family, ang bawat isang kumukonek, maging ang aming bansa po, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Anoint mo po ako. Hallelujah. At sa oras na ito, makita ang iyong kaluwalhatian sa aking buhay. Thank you, Lord God. Hallelujah. Truly, Lord, we are so expectant. Something great ang gagawin mo ngayong araw na ito. In Jesus' name, amen and amen and amen. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Okay po, tayo po ay mag-aaral ng kanyang salita. Dapat ay nakaupo ng maayos para sa ganun hindi makatulog. Yan, praise God. Okay, katulad ng sabi ko rin ng Sunday, hallelujah, i-mention nyo po ang inyong network leaders. Mention nyo po at sabihin nyo rin po sa kanila kung may invite ka. Sinabi ko po yun ng Sunday, last 2 Sundays na po yun. Mga kapatid, huwag nating babaliwalain ang instruction ng Panginoon. Mahalaga po yun. Ginagawa po natin dapat ito ng buong puso. Sinusunod talaga ng buong puso. Kung gusto natin na maranasan ang himalat kapangyarihan ng ating Panginoon. Huwag pong baliwalain ang bawat instruction. Hallelujah. Alam ang laman ng puso natin. At pag ito'y ginagawa natin, hallelujah, ang Diyos na ito ay matutuwa din. Praise the Lord. Glory to God. Kaya nga po, let's be part for the fulfillment of the vision that God has given. Hallelujah. Kailangan po, ang trabaho talaga ngayon ng bawat mananampalataya ay ihayag, ikalat ang kanyang salita that none should perish. Mas marami pong makakilala sa Panginoon, makaranas ng kaligtasan, katulad ng ating nakamtan. Kaya nga ikalat po natin. Kaya sabi ko, every Sunday, every live stream, kahit hindi Sunday, may sharean ka upang sa ganon, hallelujah, hindi ka lang attender. Ang pinakamaganda sa lahat, you will become a leader. Later on, you will become a leader of leaders. Kaya po, mahalaga po yan mga kapatid kung oras na gusto nating maranasan ang pagkilos ng ating Panginoon. Higit sa lahat, makarecover po tayo. Yan. Hallelujah. Kaya nga, this year is a year of recovery. But the thing is, we need to follow the instruction wholeheartedly. And we need to apply it. We need to do it. Hallelujah. If we want to experience recovery. Kaya po, ulitin ko, i-mention mo yung iyong invite, i-mention mo rin ang iyong network leader. Praise God. Kaya nga expectant po ako ngayon na hallelujah, pati ang viewers natin na nakakonect, mas marami. At ulitin ko po, pag kayo kukonect ng Sunday, kailangan ay praise and worship pa lang ay nakakonect na kayo. Kaya nga yung Sunday na load natin, paghandaan natin. Kaya nga mas maganda ang load mo, umaga ng linggo. Para sa ganon, malakas pati ang signal mo dahil hindi pa ubos yung allotted na gigs mo. Kailangan yon, mas maganda yung ganon. Kung may invite ka, ilibre mo na rin siya ng load. Para sa ganon, maabot mo din siya. Praise God. Hallelujah. Kaya yun po, praise and worship pa lang. Kaya pag nakita nyo na po na yung ang tawag doon, hallelujah, yung pag-oras bago tayo magsimula, may pinatutugtog pa. Yan, yung standby po natin, doon pa lang mag-ready ka na. Hallelujah. At bago po magsimula yung praise and worship, kailangan nakakonect na. Yan. Mapa Wednesday, ganun din po, standby pa lang, dapat bago matapos yun, nakakonect ka na. Yan. Dapat binubuo po natin. Hallelujah. Mahalaga yon. I repeat, mahalaga yon. Dapat we need to grow.
Bakit? You are a leader in the making. Praise God. Amen? Can you say amen to that? Yan, glory to God. At ngayong umagang ito, tayo po ay mag-aaral ng kanyang salita. Sabihin mo nga, i-type mo nga, ready na ako. Yan. Or, Englishin mo na lang, I'm ready. Yan. I am ready. Yan. Praise God. I am ready. Yan. Praise the Lord. Okay? Praise God. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Alam niyo po, itong week na to ay talagang naging busy week po kami since Monday up to Friday ay talagang matinding labanan. Yan. Dahil nung Monday, nasa Ordaneta, Pangasinan kami. Nung Tuesday, nasa San Rafael, Bulacan. Nung Wednesday, nasa General Tino, Nueva Ecija. Nung Thursday, ay 2 bayan ng Tarlac. Nasa Tarlac City at nung hapon ay nasa Bamban. At nung Friday, 2 bayan uli ng Tarlac, nasa Santa Ignacia at saka nung hapon nasa Ramos, Tarlac. Yan. Tapos umuwi po kami ng Friday, praise God. Kasi nung Wednesday night at saka Thursday night, nung Wednesday night, arayat na po kami natulog. Nung Thursday night sa Tarlac. Friday umuwi kami. Grabe. Antindi dahil inatid pa namin yung kasama namin sa Nueva Ecija. Yan, tapos saka kami umuwi dito. Buti na lang po ang aming makina hindi inantok. Yan. Praise God. Salamat sa Panginoon sa kalakasan. Hallelujah. Binibigay niya. Glory to God. Hallelujah. At ngayon, ang topic natin, hallelujah, recovery na, amazing pa. Yan. Yan ang ating topic. The amazing recovery. Yan. Praise the Lord. Hallelujah. Are you expectant to that? Hallelujah. Na kung saan merong amazing recovery na mararanasan ka. Praise God. Can you say amen? Yan. Praise God. Okay, magsisimula po tayo. 2 Kings chapter 4, verse 8. Yan. Praise God. Hallelujah. Alam niyo po kasi, yan, munti ko na makalimutan, di po ba, ang team natin ngayong year 2021 is what? A year of recovery. Praise God. Ano ang ating team verse? Dapat masaulo na natin yan, ha? Yung double bonus. Everything that what was lost will return twice. Bakit? Ano ang key? Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, ang key ay ano? Seeking God first, His kingdom. Seek ye first the kingdom of God. Yan. Yun ang key. Doon makakaranas ka ng amazing recovery, double bonus. Yan, praise the Lord. At yung mga bagay na kung saan nakapaloob doon yung ating pag-uusapan, hindi ibig sabihin number 1, number 2, number 3, number 4, ganun, number 5, ganun lang, hindi po pwedeng pong yung mga salitan po doon. At hallelujah, nakarami na tayo sa number 1, yung life recovery, which is spiritual life. Yan, praise God. Kailangan po, if we want to recover, kailangan po ay yung spiritual life natin maayos. At ngayon po, akikita po natin yung pag-uusapan nating amazing recovery. The moment na naayos ang spiritual life mo, nako po, praise the Lord, meron na po mga domino effect yan. Kasi yung number 1 natin, life recovery, spiritual life. Number 2 ay faith recovery. Number 3 ay hallelujah, love recovery. Number 4 ay wealth recovery. And number 5 is health recovery. Yan. Kaya nga po, mahalaga, inunan po natin yung spiritual life. Bakit? Pag naayos ang spiritual life, matindi po ang domino effect. Praise God. Yung nang last week natin na pinag-usapan is about kailangan, in order to recover, kailangan matutong mag-warfare. Bakit? Sabi ko nga, ang demonyo gusto niyang hadlangan ang buong family mo na sumamba sa Diyos na buhay. Hindi ho pwede yon. Huwag tayong magpapahadlang. Kung gusto nating maranasan ang Panginoon, we need to overcome all the obstacles, all the hindrances. Look at Sakeo nung siya po ay gustong maranasan dahil sa kabila ng dami ng pera niya, still merong kulang. Nilagpasan niya yung mga tao. Hallelujah. Gumawa siya ng kaparaanan. Kaya anong ginawa? Anong ginawa ni Lazaro? Umakyat siya sa puno ng kahoy. At inabangan si Jesus. Umakyat siya sa puno ng kahoy. Sino? Si Lazaro. Inabangan niya ngayon si Jesus. At nung pagtapat ni Jesus doon,
sa puno ng sycamore fig tree. Pagtapat niya doon, sinabihan niya, Lazaro, bumaba ka dyan. Hindi ikaw dapat dyan. Dapat si Sakeo ang nandyan. Yan. Praise God. Pinababa niya si Lazaro dahil dapat ang nandoon ay si Sakeo. Yan. Praise the Lord. Naalala niyo na, no? Yan. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Akala niyo nagkamali na, no? Oh, see? Kasi, praise God. Hallelujah. Ang halaga nun, ha? Halaga nun. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. O sige, tuloy nyo lang yung tawa nyo. Ayan. Praise God. Hallelujah. Kasi pag the moment na talagang gustuin mo, naisin mo, ayun, magiging passion mo yun. Hindi ka papayag na na hindi mangyari yun. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya it's so important, mga kapatid, na kung saan, hallelujah, ay ilaban mo talaga na iayos mo ang spiritual life mo. Bakit? May domino effect yun. Praise God. Pag naayos ng spiritual life, nako, hallelujah, yung faith mo magiging on fire talaga. Yeah. Tingnan po natin, bakit merong ang topic natin, amazing recovery. Bakit? Sa 2 Kings chapter 4 verse 8, sabi nun, one day Elisha went to Shunem, and a well-to-do woman was there who urged him to stay for a meal. Praise God. So whenever he came by, he stopped there to eat. Yan. Praise God. Hallelujah. Ano sabi yan? Isang araw, hallelujah, when Elisha went to Shunem, sinong namit niya? A well-to-do woman. Praise God. At pagkatapos to, mayaman na ito, ayan ang bihira, talagang hindi siya pumayag na hindi naaalis si Elisha nang hindi kumakain. Praise God. Kaya nga po, inaabangan talaga ang man of God para lang may bless ang man of God. Ayan. Verse 9. Ayan, verse 9. Ang sabi doon, she said to her husband, I know that this man who often comes our way is a holy man of God. Hallelujah. Antindi po nitong babaeng to. Kilala niya, alam ko discern niya. Praise God. Tindi. Nahihigop niya yung anointing ni Elisha. Verse 10. Ang sabi po doon sa verse 10, let's make a small room on the roof and put in it a bed and a table, a chair and a lamp for him. Then he can stay there whenever he comes to us. Verse 11. Praise God. One day, when Elisha came, he went up to his room and lay down there. Verse 12. He said to his servant, Gehazi, call the Shunammite woman. So he called her, and she stood before him. 13. Elisha said to him, tell her, you have gone to all this trouble for us. Now, what can be done for you? Can we speak on your behalf to the king or the commander of the army? She replied, I have a home among my own people. Verse 14. Praise God. What can be done for her? Elisha asked. Gehazi said, well, she has no son, and her husband is old. Verse 15. Then Elisha said, call her. So he called her, and she stood in the doorway. 16. About this time, next year, Elisha said, you will hold a son in your arms. No, my lord, she objected. Don't mislead your servant, O man of God. 17. But the woman became pregnant. And the next year, about that same time, she gave birth to a son, just as Elisha had told her. Praise God. 18. The child grew, and one day he went out to his father, who was with the reapers. 19. My head, sabi niya. He said to his father. His father told the servant, carry him to his mother. 20. After the servant had left him up and carried him to his mother, the boy sat on her lap until noon. And then he died. 21. She went up and laid him on the bed of the man of God, then shut the door and went out. Verse 22. She called her husband and said, please send me one of the servants and a donkey so I can go to the man of God quickly and return. 23. Why go to him today? He asked. It's not the new moon or the Sabbath. It's all right, she said. 24.
She saddled the donkey and said to her servant, "Lead on, don't slow down for me unless I tell you." 25. So she set out and came to the man of God at Mount Carmel. When he saw her in the distance, the man of God said to his servant Gehazi, "Look, there's the Shunammite." 26. Run to meet her and ask her, "Are you all right? Is your husband all right? Is your child all right? Everything is all right," she said. 27. When she reached the man of God at the mountain, she took hold of his feet. Gehazi came over to push her away, but the man of God said, "Leave her alone. She is in bitter distress, but the Lord has hidden it from me and has not told me why." 28. "Did I ask you for a son, my Lord?" she said. "Didn't I tell you, don't raise my hopes?" 29. Elisha said to Gehazi, "Tuck your cloak into your belt. Take my staff in your hand and run. If you meet anyone, do not greet him. And if anyone greets you, do not answer. Lay my staff on the boy's face." 30. But the child's mother said, "As surely as the Lord lives and as you live, I will not leave you." So he got up and followed her. 31. Gehazi went on ahead and laid the staff on the boy's face, but there was no sound or response. So Gehazi went back to meet Elisha and told him, "The boy has not awakened." 32. When Elisha reached the house, there was the boy lying dead on his couch. 33. He went in, shut the door on the two of them, and prayed to the Lord. 34. Then he got on the bed and lay upon the boy, mouth to mouth, eyes to eyes, hands to hands, and he stretched himself out upon him. The boy's body grew warm. 35. Elisha turned away and walked back and forth in the room, and then got on the bed and stretched out upon him once more. The boy sneezed 7 times and opened his eyes. 36. Elisha summoned Gehazi and said, "Call the Shunammite." And he did. When she came, he said, "Take your son." 37. She came in, fell at his feet, and bowed to the ground. Then she took her son and went out. Praise the Lord. Pagpalain ang salita ng Diyos na nabasa. Tayo po'y natapos na. Pwede na po tayong matulog. Ay, hindi. Joke lang. Binasa ko lang po ng buo yung ating, hallelujah, yung ating teksto na amazing recovery. Praise the Lord. Hallelujah. At ngayon ay hihimay-himayin po natin. Praise the Lord. Kaya mahalaga po matutunan natin ito upang sa ganon ay hindi lang natin binabasa, hindi lang ikinukwento sa inyo, kundi kayo first hand mismo ay makaranas ng amazing recovery. Praise God. Ano ba yung amazing recovery rito na binasa natin? Buhay na wala na ibalik eh. Praise God. Yung pakayang kayamanan, hindi pwede. Yung pakayang lakas, hindi pwede. Praise God. Meron po kamag-anak ng wife ko po sa Batangas. Sa Taal, Batangas. Yung lola ng pinsan ng wife ko ay ipinost. Alam niyo po kung ilang taon na siya? 109 years old. Nagluluksong tinik pa. Ay, hindi, joke lang po. Joke lang po, praise the Lord. Pero 109 years old. Ilang beses na yon na kung saan nakaranas ng yung sa pagputok ng taal. Grabe, ilang beses na. Nare-recover din pala pati buhay. At kung ang buhay nare-recover, what else? Ano pa ang hindi pwedeng i-recover? Basta't may Diyos ka, may Panginoon ka. Hallelujah. Kaya nga, ay katulad ng sabi ko, magseryoso po tayo. Pag may instruction, may pinagagawa ang Panginoon, kailangan po nating gawin. Kaya nga sa devotion, kaya nga dapat matutunan, isabihan nyo ang inyong mga network leader, yung mga nagdi-disciple sa inyo, naturuan kayong mag-devotion. Sa devotion kasi, meron doong mga sasagutin ka. Yan, na yun, hallelujah. Na para sa ganun, yung binabasa mo ay hindi lang basahin, kundi gawin mong personal yun. Praise the Lord. Kaya kung may instruction si Lord, gawin, sundin. If you want to experience amazing
breakthrough or amazing recovery. Yan. Itong binasa po natin, isang mayaman na babae. Yan. Nakalagay doon, a well-to-do woman. Praise the Lord. Alam nyo kung bakit siya ginawa ng ganon? Yung anak niya, na wala siyang anak, nagkaroon, at nung nagkaroon, nawala. Pero naibalik. Bakit? Ano ba kasi ang key ng amazing recovery? Ang pinakasusi, if you want to experience amazing recovery, the key is kindness. Praise God. Mahalaga yan. And kindness is so important. Yan ay, kung baga sa relasyon, yan po yung, hallelujah. Yan yung mga bagay na kung saan ay hindi mo makakalimutan. Praise God. The moment you become kind, hindi ka makakalimutan. Praise the Lord. Kaya, it's so important, yes. If you want to experience amazing recovery, katulad nitong Shunammite woman na ito, ano ang ipinakita niya? Yung kanyang kabutihan, yung kindness. Imagine, aabangan siya na aabangan siya, it can be araw-araw. Ang gagawin, kung araw-araw na dumaan doon, araw-araw pakakainin. Ibang usapan yun, ha? Sabi ko nga ng mga nauna, alam, hallelujah, ng babae, nung well-to-do woman, nadadaan si Elisha. Pero si Elisha, alam din niya kung anong oras siya dadaan. Kabisado na niya kung luto na ba o hindi. Praise God. Alam niya yun. No? Pero ang gawin yung isang ganong bagay, hindi madali. Bakit niya nagagawa? Andoon establish yung pagiging kind. Hallelujah. Kaya, nung nakita ng babaeng to, ibang usapan pa rin. Bakit? Hindi nagsawa. Minsan kasi pag gumawa ka ng kabutihan, minsan madali mong pagsawaan. Praise God. Nag-e-expired. Pero itong babaeng to, itong Shunammite, hindi po nag-expired. Sa halip, ay pambihira, lalo pa siyang na-encourage na itaas pa at dagdagan pa yung kanyang ginagawa. Praise God. Bakit? Ang sabi niya sa husband niya, araw-araw na lang dumadaan dito, laging dumadaan, pakakainin nga natin, pero paalisin din natin. Sabi niya, ano na lang ang mangyayari? Mapapagod din, magugutom din. Kaya sabi niya, gawan na lang natin siya ng tulugan. Gawan na lang natin siya ng tulugan para pagkatapos kumain, hindi na magugutom. Andiyan na siya mag-i-stay. You know, this woman was so generous. He was so kind. She was so kind. Praise God. Yung ganon matinding sakripisyo yun, ha? Matindi yun, ha? Praise the Lord. Ibang usapan yun, ha? Walang nagdikta sa kanya. In short, galing talaga sa puso niya. Praise God. Kasi kung ididikta yun, mabigat yun, lalo na kung lagi. Praise God, lalo na kung lagi. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Yung alimbawa, may makikain sa'yo, okay lang. Pero yung araw-araw makikikain sa'yo at aabangan na yung oras ng kainan, parang hindi na yun, ha? Parang hindi na nakakatuwa yun. Ikaw ba, kung gusto mo ng ganun? Oh, praise the Lord. Lulusubin ka? Praise the Lord. Hallelujah. Naalala ko tuloy yung palabas nun, kasi gusto kong palabas yung mga comedy. Yung kay Dolphy, yung Home Along the Riles. Si Babalu. Yung sa tuwing maririnig lang yung tunog ng plato o kaya amoy, biglang papasok. Kakain na, tapos alaskay na siya. Lakas ng pang-amoy mo, ah. Ginaganon na siya, eh. Pero itong Shunammite woman na to, kakaiba. Sa halip na magalit, hindi. Kakain ka. Gusto mo, dito ka na tumira? Kakaiba, eh. Pambihira yan. At ginagawa niya to ng buong puso. Maliwanag ang Bible. Praise the Lord. Na what you sow, you reap. Ano man ang itinanim mo, aanihin mo. Basahin natin, tingnan niyo po, sa Galatians chapter 6, verse 4. Anong sabi doon?
Verse 4, each one should test his own action. Then he can take pride in himself without comparing himself to somebody else. Verse 5, for each one should carry his own load. Verse 6, praise God. Anyone who receives instruction in the word must share all good things with his instructor. 7, do not be deceived. Ito listen carefully. Ano sabi niya? Do not be deceived. Why? God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Ang tao daw ay aanihin niya kung ano ang kanyang itinanim. Verse 8, the one who sows to please his sinful nature, from that nature, a will reap destruction. The one who sows to please the Spirit, from the Spirit, will reap eternal life. Yan. Kaya titingnan niyo po. Verse 9. Let us not become weary in doing good. Ano sabi niya? Let us not become what? Weary in doing good. Huwag magsasawang gumawa ng mabuti. Parang itong siyon na may tuman. Huwag magsasawa na gumawa ng mabuti. Isang bagay na tama, isang bagay na mabuti, huwag pagsasawaan. Hindi lang yun. Huwag magsasawang umattend. Huwag magsasawang kumonek. Praise God. Okay, at ang connect dapat, buo. Kasama ang praise and worship dapat. Kung talagang nakilala mo ang Panginoon, hallelujah, matututunan mong sumamba sa Kanya. Yes, merong sakripisyo kasi may load Pero yun ang sacrifice mo kasi si Jesus nag-sacrifice sa'yo. Buhay nga niya, ibinigay niya para sa'yo, para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Pang load lang, di mo kayang ibigay. Huwag magsasawa. Gumawa ng mabuti. Kaya sabi niya, let us not become weary in doing good. Bakit? Why? For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Come on. Huwag kang magsasawa. Bakit? Praise God. Sa takdang tamang panahon ay aani ka. Kaso nga lang, nilagay doon sa dulo, do not give up. Come on. Meron ka bang mga nararanasan na pagsubok? At lalo na, bakit ganun kung kailan ko nakilala si Lord, saka naman may problema? Meron ding demonyong nangaasar kasi para tumigil ka. Do not give up. Tuloy lang. Siya na nga itong sinisharean ko, siya pang galit. Siyempre, may karga pa siya Huwag ka. At kung ikaw naman yung sinisharean na nagagalit, huwag. Praise God. Lalo na, itong anak ko makulit, share ng share. Buti nga concern siya sa'yo praise God. Hallelujah. Kaya nga, hindi dapat tinitigil ang paggawa ng mabuti for the glory of the Lord. Come on, bakit? Later on, you will reap a harvest the moment you do not give up. Huwag pagsawaan yan. Verse 10, ano sabi na? Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially those who belong to the family of believers. Kaya, in conclusion, sabi niya, therefore, kasi yung therefore is a word of conclusion. As we have opportunity, pag meron daw pagkakataon, let us do good to all people. Basta may pagkakataon, gumawa ka ng mabuti sa lahat ng tao. Sa lahat ng tao, Pero may special mention, especially to those who belong to the family of believers. Kaya kung tumutulong ka sa mga unbelievers, di lalo na sa mga believers, tutulong ka. Huwag pagsasawaan, mga kapatid. Praise God. Alam nyo po, hallelujah, yes, totoo, nakakapagod. Pero pag mission accomplished, nakakagaan, nakakapagbigay ng kagalakan. Naku, nararanasan namin yan. Praise God. Hallelujah. Meron pa naman may mga pagkakataon, hallelujah, na pati yung bibigyan mo, parang siya pang galit. Pero, naku po mga kapatid, the moment naman na naramdaman mo po yung talagang, hallelujah, kahit napagod ka, pero ramdam mo yung kagalakan dahil nakikita mo sila na kung saan na-appreciate yung ginagawa. Lalo na si Lord. Lalo na si Lord. Praise God. Na ginawa mo ang isang bagay ng buong puso, ng buong katapatan.
ng buong katwiran, sa palagay mo si Lord hindi matutuwa. Yan. Praise God. Kaya yung blessing na hinihingi mo, maliit lang yun. The moment, hallelujah, na hindi ka nagsawa, the moment na sumusunod ka, the moment na ginagawa mo ng buong puso. Come on. Praise the Lord. Hallelujah. Sana, hallelujah, ang mga salitang ito ay malakas ang dating sa'yo. Kaya nga yung challenge ko, nasabi ko na mag-share ka, mag-invite ka. Simple lang yan eh. Sana ginagawa. Praise God. At kung yung iba ginagawa, sana all. Yan. Praise the Lord. Glory. Yan na lang ang tanging magagawa natin sa Panginoon. Na i-share ang kanyang gospel. Bakit naranasan natin yan eh? Naranasan natin ang buhay na walang hanggan. Why not share it also? Yan. Praise God. At ganun din. Praise the Lord. Hallelujah. Huwag mo ring pagsawaan ang paggawa ng kabutihan. Why? Kindness is key to your amazing recovery. Be kind, even to the animals. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Kaya nga, hallelujah. Don't give up. Hallelujah. You will reap a harvest if you don't give up. Gawa ng mabuti. Huwag magsawa. Huwag magbigay. Tingnan po natin, balikan natin yung Shunammite woman. Yan. Tingnan mo po. Ano, sabi ko kanina, ang key kung bakit siya naka-experience ng amazing recovery. Anong key? Because of her kindness. Balikan natin. Look at the attitude of the Shunammite woman. Verse 11. 2 Kings chapter 4 verse 11. One day when Elisha came, he went up to his room and lay down there. Hallelujah. Okay, pero hindi lang yun eh. Hindi lang yun. Balikan ko na lang. Meron pang nakalagay doon na kung saan, hallelujah, na kung saan ay ginawan siya, inabangan siya, pinakain siya. Yan. Praise the Lord. Pinakain siya. Nakalimutan ko ilagay eh. O, yung una, yung nasa verse 8, na sinabi niya, pinapakain, inabangan yung oras, yung ganon. Hallelujah. Pagkatapos noon, ayan o, hindi niya itinigil yun, kundi ipinagpagawa pa siya ng room. Ang matindi, alam niyo po, hindi lang si Elisha, may kasamang Gehazi na alalay. Meron siyang PA. Personal assistant. Hindi po, ano po yun eh, disciple ni Elisha yun eh. Alam mo, minsan natutuwa kasi sa tao. Pero ang problema, kung may kasama, hindi ka naman natutuwa sa kanya. Di ba? Pero, tama kasi attitude niya eh. Pero gusto kong bigyan biruin mo, pinapakain niya lagi. Pero later on, ipinagpagawa pa niya ng tirahan, pinagpagawa pa niya ng tulugan. Okay? Pinagpagawa pa niya ng tulugan. Hallelujah. Kaya, nasa verse 10 yun. Hallelujah. Pinagpagawa pa niya ng tulugan. Pinakain na, pinagpagawa pa ng tulugan. Eh, kung sa iba yan, gusto mo nandito tumira? Oh. Pero doon mo makikita, ang alin? Ang kanyang attitude. Ano tong Shunammite woman na to? The Shunammite woman was a CG. Anong CG? Hindi po call girl yan. Hindi po yan call girl. Ano yung CG? She was concerned. At the same time, she was generous. Concerned saan? Sa man of God. Hallelujah. Concerned siya sa man of God. Ibang klase. Praise God. Hallelujah. Kasi nakikita niya, nagpapagod, nakikita niya yung man of God na Cadillac lang naman nun, puro lakad lang eh. Alam niyo, maglakad ng malalayo, nakakapagod. Yung magbiyahe kahit nakasakay ng malalayo, nakakapagod. Sobra yan. Lalo na yung walang ginawa, kundi umupot, natulog lang sa sasakyan, nakakapagod. Praise God. Nangyari sa akin yan buong linggo eh. Lunes hanggang Biyernes, ako lang nagdadrive. Nakakapagod. Praise the Lord. Tanungin niyo si Pastora, nakakapagod bang matulog? Praise the Lord. Glory to God. Ibang klase, nakakapagod eh. At dahil sa nakakapagod, anong ginawa niya? Nagkaroon siya ng concern.
Gawin na nga natin ng tulugan. Ayan, praise God. Generous na. Praise God. Concerned pa siya. Ano kaya? Yung mga ganyang tao, hindi po pwedeng hindi aani yun. Hindi po pwedeng hindi makaka-recover ng amazing recovery. Bakit? Pambihira. Napaka-generous eh. She was kind. Kaya kindness is key to experience amazing recovery. Why not try? Hallelujah. I challenge you. Hindi ako mahihiyang mag-challenge ng ganito. Dahil ang aking ipinapangaral ay totoo, makapangyarihan na salita ng Diyos. Pag ikaw naging giver, makikita mo, lalo na sa oras ng pangangailangan, makikita mo ang Diyos na ito. Magpapaka-Diyos sa'yo. Praise God. Hallelujah. Kaya mahalaga po yan, mga kapatid. Ano yan? Bakit? Bakit siya ganyan? Tama ang kanyang attitude. Concern siya. Generous pa. Praise God. Hallelujah. Okay. Hallelujah. Kaya, mga kapatid, hindi ka lugi na ikaw ay nagbibigay sa Panginoon. Hindi ka lugi na tumotodo sa Diyos. Nung nakaraan, sabi ko nga, nag-challenge ako, di ba? Kasi 3 agay, hinahadlangan ng kaaway. Ano yun? Sumamba, mag-invite, ano pa yon? Praise God. Sumamba ka, mag-invite, mag-worship, mag-invite, sumamba, mag-invite, tapos magbigay. Praise God. Naalala niyo yun? Kaya challenge ko nga kayo na. Subukan mo ka akong magbigay. Why not try? Doon mo makikita ang Diyos na buhay na ito. Praise the Lord. May mga challenge yan eh. Sa mga susunod na araw, makikita po natin yung pag-challenge ng isang propeta eh. Isusubo na lang ng anak. Ang sabi niya, hindi. Ako muna ang bigyan mo. Matindi yun Ako muna pagluto mo, sabi ng isang propeta. Ano nangyari? Naubusan ba siya? Hindi. Lalong dumami ang biyaya at pagpapala nila. Praise the Lord. Kasi yung kindness, the moment na yan ay established sa'yo, praise God, aanihin mo yung itinatanim mo. Praise the Lord. Kaya, mga kapatid, hallelujah, huwag nating baliwalain ang bawat instruction. Magpagamot ka nga sa doktor, may instruction eh. Pag hindi mo sinunod yung instruction, gagaling ka ba? Kaya mahalaga rin po na yung naririnig natin, ginagawa po natin. Hindi po ito binabaliwala. Kaya nga pag sinabing huwag humiga, pag sinabing huwag sumandal, huwag matulog, gawin. Bakit? Hindi ko kayo nakikita pero may Diyos na nakakita. Gagawin natin. Kaya nga pag sinabi po na kung saan ay praise and worship pa lang, kumonect ka na, bago magsimula, kumonect ka na, tapos mag-mention ka na rin. Tapos yung mga invite mo, pag nandyan, okay, i-mention mo rin, pati na yung network leader mo, praise God, at makikita mo, dumadami ang nakakakilala sa Panginoon. Ang sarap ng pakiramdam. Praise God. Next. Tingnan niyo po, ang Shunammite woman na to. Look at her conviction as well as her spiritual life. Anong sabi niya? Nasa verse 9, 2 Kings chapter 4. She said to her husband, I know that this man who often comes our way is a holy man of God. Ibang klase yung kanyang conviction. Ibang klase yung kanyang buhay, spiritual life. Kilala ko ito eh. Dumating man ang panahon o kaya maybe at that time hindi pa niya talaga lubusan o kaya wala pa man din siyang lubusan na relasyon sa Panginoon, pero tingnan mo yung kanyang conviction. Tingnan mo, I know that this man who comes our way is a holy man of God. Kung tatagalagin ko at ipaparaphrase ko, alam ko na ang lalaking ito na laging nakikikain sa atin. Praise the Lord. Ay a holy man of God. Alam ko na ang tong lalaking ito na kung saan ay binibigyan natin ng pansin is a holy man of God. Tindi Ang tindi
Kaya naman pala siya bigay todo eh. Bakit? Meron siyang nadideserve. Meron siyang nadarama. Praise the Lord. Glory to God. Kaya pala eh. Oh. Kaya yung investment niya ay hindi nababaliwala. Ang investment niya ay ano? Praise God. Hallelujah. Tama yung pinag-iinvestan niya. Tama yung pinag-iinvestan niya. Praise God. Hallelujah. Kaya, alam mo, kahit anong yaman mo, darating ang oras, mangangailangan ka rin. Pero dahil sa investment mo, babalik sa iyo ng mas matindi. Hindi porke mayaman ka, hindi ka mangangailangan eh. Darating at darating time. Oh. Pag nangailangan ka, nako, lahat magkukusa. Lalo na kung ganito ang attitude. Oh. Praise the Lord. Kasi sabi niya, I know that this man who opened comes our way is a holy man of God. Praise the Lord. Kaya kung patungkol sa Diyos, bigay todo ka. Bigay to. Pag patungkol sa Diyos, hindi ka kuripot. Pag patungkol sa Diyos, hallelujah, baliwala ang pambili ng data, matuto ka lang at lumago ka. Naglalantad na ako ng ganito. Kasi if you want to grow, if you want to experience amazing recovery, merong investment yan. Alam mo ba yun, na pag nagbangko ka, mas malaki ang interest pag mas malaki ang deposito? Praise the Lord. Alam ano, mas malaki ang interest nung mas maliit ang deposito. Oh. Praise God. Hallelujah. Kaya mag-invest sa kingdom of God. Hallelujah. Later, aani ka, you will reap what you sow. Praise God. Yung ginagawa namin, simula nung Monday to Friday, para sa bayan, gagawin. Later on, sinong aani? Di buong Pilipinas din. Nation building po yung aming ginagawa ng buong puso. Praise God. Hallelujah. Nakakapagod, pero nakakasaya. Nagbibigay ng kagalakan, lalo na ang mga nakakasama namin at mga kapwa mo lingkod sa Panginoon. At lalong-lalo ako, tuwan-tuwa ako pag sila'y napapasaya ko. Praise God. Merong comment pa nga na nakaabot sa akin, yung nasa San Rafael kami. Meron daw na-comment na bishop, ano ba ito? Comedy bar ba itong ating pinuntahan? Kumalat yun sa Bulacan eh. Praise the Lord. Mas masarap mapasaya mo ang mga kapwa mo lingkod. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, glory to God. Kaya mahalaga po yan, mga kapatid. Hallelujah. Next, look at this woman, this Shunammite woman. She has faith to produce miracle. Sabi ko sa inyo, pag may tinanim ka, may aanihin ka. Praise the Lord. Bakit? Binasa ko na yan kanini. Di ba mayaman siya? Pinapakain siya, tapos pinagpagawa na siya ng tulugan. Di ba tinanong ni Elisha? Si Gehazi, sabi niya, ano bang kailangan nun? Wala po siyang anak, tawagin mo. At nung tinawag, sabi niya, ayoko na po magkaroon ng pag-asa pa. Dami na nangako, nag-pray sa akin. Basta tumutulong lang ako nang wala lang. Talagang ayos yung kanyang puso. Ayoko nang umasa po. Ayoko nang mabigo. Pag sabing gano'n, hindi. Next year, ganitong panahon, magkakaanak siya. Magkakaanak ka. Nabuntis eh. Nagkaanak. At nung nagkaanak, tingnan yung ginawa niya. Simulan natin ang pagbasa. Verse 19. My head. Meron na siya anak ha. Nagkaanak na siya. At yung anak nila, ano yun? Yung anak nila, ganito. Sa verse 19, ang sabi, masakit ang ulo. My head. Kaya nga pag sumasakit ang ulo mo, pasalamat ka pa rin. Kasi ibig sabihin, may ulo ka pa rin. Praise God. My head, he said to his father. His father told the servant, carry him to his mother. Masakit ang ulo niya. Ang sabi niya, dali mo sa nanay niya. Verse 20, after the servant had lifted him up and carried him to his mother, pagdala doon sa nanay niya,
The boy sat on her lap. Kinandong. Until noon, matagal-tagal, kinandong. And then he died. Namatay. Nako, sakit niyan. Bakit? Parang yung nag-invest ka, nalugi. Praise God. Naalala ko yung napakinggan ko sa isang pastor na kasama namin. Praise the Lord. Tawa na ako ng tawa eh. Hallelujah. Lahat ng ininvestan niya, bagsak eh. Meron isa, nag-invest sila 700,000. Ang bumalik 100,000, lugi ng 600,000. Kaya nag-invest. Kasi gusto kumita, pero 600,000. Meron namang pinag-investan. Praise God, 100,000. Ayos na, nagsimula na yung dividendo. Biglang nasunog. Ang bira yan. Tawa na nga ako ng tao kung ano-ano pinasok, ganyan-ganyan. Bakit? Umaasa na kung saan. Kasi ang puso mo rin talaga, hindi lang pansarili, kundi siyempre, ang puso mo na makakatulong sa church, makakapag-ganyan-ganyan. Pero alam niyo, umani yun eh. Praise God. Ngayon, meron na silang sariling building. Ang ganda na ng building. Ang pangalan ng building nila, ang pangalan ng church nila, Jesus the True Vine Christian Fellowship. Ang tinutukoy ko ay si Pastor Archie de Villa. Narinig ko. First time ko marinig yun sa testimony niya. Tawa na nga ako ng tao eh. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi man siya doon, binless doon sa ganong transaction, pero si Lord, ginantihan siya. Bakit? Nakita puso niya eh. Kaya pagdating doon, sino may tuman na nagkaroon, natupad yung sinabi ng propeta, magkakaanak ka next year. Nabuntis, nagkaanak. At nung buhay na yung anak, nagkasakit, sumakit ang ulo, namatay. Hindi COVID yun. Hindi COVID yun. At nung namatay, anong ginawa? Tingnan niya, nung matay, anong ginawa? Verse 21, anong sabi po doon? She went up and laid him on the bed of the man of God, then shut the door and went out. Namatay yung anak. Saan dinala? Saan dadalhin yun? Dapat itatakbo yun sa ospital. Hindi. Saan niya itinakbo? Doon sa tulugan ng man of God. May pananampalataya. Pero mo, dinala doon, doon sa hinihiga ng man of God, doon niya iniga. May pananampalataya. Praise God. Ano nangyari? Verse 22, she called her husband and said, please send me one of the servants and a donkey so I can go to the man of God quickly and return. Praise God. Hallelujah. Tinawag niya yung kanyang asawa. At anong sabi? Hallelujah. Please send me one of the servants and a donkey so I can go to the man of God quickly and return. Praise God. Anong ginawa niya? Inihiga na doon. Pagkatapos noon, ang ginawa niya ay sinabi niya yung asawa niya na ihanda mo yung isang kotse natin. Ano yan? Donkey. Bakit? Pupuntahan ko yung man of God. Come on, bilis. Verse 23. Ano sabi sa verse 23? Why go to him today? Sabi ng asawa, bakit ngayon ka pupunta? It's not the new moon or the Sabbath. Hindi. Sabi niya, okay lang, it's all right. Sige, yan, nangingilin din pala sila sa new moon at saka praise God. It's all right. Sabi niya, verse 24. Ang sabi niya, she saddled the donkey and said to her servant, sinabihan, mayaman nga sila, magkaroon ka ng donkey, mayaman ka nun, parang may kotse ka. Sabi niya, lead on, don't slow down for me unless I tell you. Nagbigay na siya ng instruction sa kanyang servant. Sabi niya, 25, she set out and came to the man of God at Mount Carmel. When he saw her in the distance, nakita na siya ng man of God. The man of God said to his servant, Gehazi. Binigyan na ng instruction kagad. Sino? Ang kanyang servant na si Gehazi. Look, sabi niya, there's the Shunammite. Yung look niya, exclamatory point. Pati yung Shunammite, exclamatory point. Ibig sabihin, may emphasis nun. Verse 26, ang sabi doon, run to meet her and ask her. Come on, punta mo siya. Salubungin mo siya. Tanungin mo, are you all right? Is your husband all right? Is your child all right? Hindi na magkakamali yan kasi lahat binanggit na eh. Are you all right? Is your husband all right? Is your child all right? Pero ang sagot niya, everything is all right, she said. Praise God. Verse 27, when she reached out the man of God at the mountain, she took hold of his feet. Praise God. Anong ginawa paglapit doon? Humawak sa paa ng man of God. Kaya ang ginawa na, Gehazi came over to push her away, tutulak siya. But the man of God said, leave her alone. She is in bitter distress. But the Lord has hidden it from me and has not told me why. Kaya, kung pabayaan mo lang siya. 28, did I ask you for a son? Ayan na.
Ano sabi nung well-to-do mo ito ha, mayaman to ha. Sabi niya, did I ask you for a son, my Lord? She said, binabalik na niya, didn't I tell you, don't raise my hopes? Huwag mo itataas yung pag-asa ko eh. Okay na, tanggap ko na eh. Na hindi magkanak, pero nagkanak nga ako, masayang-masaya ako, pagkatapos mawawala. Yun ang masaklap. 29. Elisha said to Gehazi, tinuruan na niya ngayon, tuck your cloak into your belt. Take my staff in your hand and run. If you meet anyone, do not greet him. And if anyone greets you, do not answer. Lay my staff on the boy's face. 30. Praise God. Hallelujah. But the child's mother said, tingnan niya, inutusan niya si Gehazi. Pero yung well-to-do woman, ay sinabihan, sino? Si Elisha. Ano sabi? As surely as the Lord lives and as you live, I will not leave you. So he got up and followed her. Pinauna na si Gehazi, pinapuntahan na. Pero yung Shunammite woman, praise God, kumbaga sa parang matinding demand yun. Hindi ako alis dito hanggat hindi kita kasama. Bakit siya may ganung kay? May investment eh. Di ba sabi ko kanina, what you sow, you reap. Dinemand niya talaga kailangan po. Man of God, kasama kita. Kaya anong nangyari? She got up and went with her. 31. Gehazi tuloy. Gehazi went on ahead and laid the staff on the boy's face. But there was no sound or response. So Gehazi went back to meet Elisha and told him, the boy has not awakened. In short, nung yung kanyang staff, yung kanyang PA, yung kanyang disciple, alam niyo po, may ginawa pero walang nangyari. Praise God, walang nangyari. Kasi, siyempre, itinitrain pa tong Gehazi ito eh. Kasi, ewan din natin kung may nangyari dyan. Baka manghingi ng offering. Kaya baka manghingi ng love gift. Kasi si Gehazi sa 2 Kings chapter 5, gumaling yung si Naaman, naketungin. Inutusan ni Elisha, gumaling, binibigyan siya ng love gift, hindi tinanggap ni Elisha, pero pasikreto na pinuntahan ni Gehazi nang hingi ng love gift. Kung dito palang gumaling at ginamit siya, baka nang hingi yan ng love gift. Verse 32. Ano sabi sa verse 32? When Elisha reached the house, there was the boy lying dead on his couch. Andun na. May kabaong na. Praise God. Andun na. Patay na. Anong nangyari? 33. He went in, shut the door, sinara on the two of them, and prayed to the Lord. Silang dalawa lang. Nanalangin siya. Ano sabi? Then he got on the bed and lay upon the boy. Tingnan niyo, ang ginawa niya, dinapan, mouth to mouth. Binigyan niya. Eyes to eyes, hands to hands. As he stretched himself upon him, the boy's body grew warm. Biglang uminit. Bilhin mo yung bangkay, dadapaan mo. Tindi. Pero, biglang uminit, may nangyari. 35. Elisha turned away and walked back and forth in the room and then got on the bed and stretched out upon him once more. The boy sneezed 7 times and opened his eyes. Nabuhay. Bakit? Nabahin? Praise the Lord. Praise the Lord. Glory to God. Nabuhay yung bata. Why? Ibang klase pala pag ikaw ay kind. Definitely, what you sow, you will reap. Praise God. Nagpakita ka ng magandang kalooban, tatanggap ka ng matinding biyaya at pagpapalat himala. Praise the Lord. Ibang klase. Verse 36, ang sabi, Elisha summoned Gehazi and said, sinabihan niya si Gehazi, call the Shunammite woman. And he did. When she came, he said, take your son. Binabalik now. Take your son. 37, last verse. She came in and fell at his feet and bowed to the ground. Then she took her son and went out. Na-recover ba? Na-recover ba yung buhay? Yes. Bakit? Hallelujah. Ano ang key? Kindness. My brothers and sisters, hallelujah. Amazing recovery ang pinag-uusapan natin. Mahalaga po yan. May mga susi para maranasan natin yan. Praise God. Kaya nga kung inaayos mo ang spiritual life mo,
Tingnan mo ang babaeng to. Pinakita niya yung pananampalataya niya. Ipinakita niya yung pagtitiwala niya. Ipinakita niya na kung saan talagang grabe that she was willing to give up everything for the sake of. Hallelujah. Mga kapatid, hindi po nasasayang ang mga ginagawa mong pag-connect, ang ginagawa mong pagsamba ng buong puso. Kaya nga, pag buong puso, may bunga. Pero pag hindi buong puso, wag kang umasa. Kaya nga, ayos mo muna because the Lord looks at the heart. Iayos mo muna puso mo. Praise the Lord. Etong babaeng to, sabi niya, hindi ako alis hanggat di ka kasama. Bakit siya makapagtiman? Kasi nga, hallelujah, may investment siya eh. You need to invest your time to the Lord. Invest your talent to the Lord. Invest your treasure to the Lord. Praise God. Hallelujah. Kaya nga mga kapatid, inuulit ko, pag Sunday, buuin nyo. Standby pa lang. Pag patapos na yung standby, kung ayaw mo ng standby, patapos pa lang. Pero during standby, dapat doon ka nagko-comment. Patapos pa lang yung standby, comment ka na doon. Sige, mag-mention ka na ng mga pangalan, mag-invite ka na. Follow up mo na rin yung mga ini-invite mo. Okay, kukonect na tayo. Mauna ka sa kanila, tapos i-mention mo yung pangalan nila. And then after that, i-check mo. Kayo, sama-sama na uma-attend ng praise and worship. Pag nag-start ng praise and worship, wala nang magme-mention, wala mo nang magla-like, mag-worship na rin, sumamba na rin, kumanta na rin, kahit di mo alam, nakikita mo naman yung pakinggan mo lang. Bakit? Hallelujah, mahalaga yun. Tapos tatapusin mo hanggang benediction. Hindi yung pagkatapos ng message ngayon, alis ka na. Kaya nga sinasabi ko, huwag mo nang alis. Oh, praise the Lord. Gawin ito ng buong puso. You will experience amazing recovery. Something great ang gagawin ng Panginoon. After this message, na gagawin mo ng buong puso ang mga instruction. Why not try? Hallelujah. Be kind. Be generous. Maging concerned ka. Hallelujah. Maging sa mga pamilya ng Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Maging generous ka, mapagbigay ka. Gagawin mo, hallelujah. Pati yung mga ini-invite mo, sige, ikaw na mag-provide ng kanilang pang-data. Ewan ko lang kung anong balik. Ito, pinrovide niya yung man of God ng pagkain, pati ng tulugan. Grabe, kung baga sa hallelujah, pinagpagawa na niya ng bahay, ng tirahan. Ano ang ani niya? Grabe. Nawala. Binigyan yung hindi kayang gawin ng pera. Kasi hindi magkanak, hindi kayang gawin ng pera yun. Nagkaanak. Bakit? Sa kapangyarihan ng Diyos. Kumilos ang Diyos. Bakit? Dahil sa kanyang ginawa. At nung nawala ang buhay, kumilos ang Diyos, na-recover niya. Bakit? Dahil sa kanyang ginawa, sa kanyang pananampalataya. Kaya pinagdudugtong natin ang faith, pinagdudugtong na spiritual life, pinagdudugtong natin yung health recovery, kasama na ang wealth recovery, at ipinakita, kumpleto po ito yung love recovery. Mahal niya ang kanyang anak, mahal niya ang kanyang pamilya, maging ang man of God, maayos na. Inayos niya ang kanyang spiritual life, nag-submit everything lahat. Kaya yung faith niya mataas, hallelujah, na-recover yung health ng kanyang anak, hallelujah. At yung wealth, well-to-do na siya. Praise the Lord, hindi naman naghirap. Bakit? You will reap what you sow. Dito ako magtatapos. Sina-challenge kita. I repeat, huwag mong baliwalain ang salita ng Diyos. Hallelujah. Why not try? I challenge you, give your tithes. Ibinibigay po ang ating bank account dito after this, kaya nga huwag kang Or, kung sinong nag-invite sa'yo, tanungin mo doon kung paano. Praise the Lord. Hallelujah. Sa network leader mo, ang communication sa network leader, hindi lang sa cell leader, kundi sa network leader. Praise the Lord. Glory to God. I challenge you. At saka, malapit na tayong, hallelujah, mag-on-site gathering. Samahan nyo kami sa panalangin, naghahanap ng lugar. Praise the Lord. At sana all naghahanap ng lugar. Praise the Lord. Para sa ganun, mag-start na tayo ng on-site gathering, magkita-kita po tayo. Yung ibang nasa nasa malayong lugar naman, online pa rin, of course, pero magkikita-kita na tayo, praying na magiging maluwag na, ayon sa balita, by March, ay MGCQ na lahat ng lugar. Para makarecover din ang
economy natin. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, we will experience amazing recovery. Everybody stand up. Sa sumunod last week, praise God, may invite ngayon. I am declaring a double blessing unto you right now in Jesus' name. Yan po ay deklarasyon doon sa mga sumunod. Praise the Lord. O kaya nga, hallelujah. Come on, share the gospel. Let's win souls and make disciples. Gawin natin ang mga instruction na naririnig natin. Isagawa natin. Makikita niyo po na ang Diyos na ito makikialam. Taas natin ang ating dalawang kamay. Lord, I pray, Lord God, na ang salita mo ngayon, Panginoon, magkaroon ng manifestation. Ikaw ang Diyos ng himala. Sa iyo walang bagay na imposible, Panginoon. Kaya mong gawin ang lahat. Truly, we will experience amazing recovery as we obey your instruction, Lord God. Just like this Shunammite woman, a well-to-do woman, Lord God. She provided food for the man of God. And then later on, Lord, hallelujah, in-extend pa niya, giving the man of God, Lord, a room to rest for, Lord God. And because of that, after the man of God was provided the room, Lord, hallelujah, yung mga hindi niya magagawa, yung hindi magagawa ng pera, Panginoon, ikaw ang nakialam. Nagkaroon siya ng anak. Nagkasakit, sumakit ang ulo, namatay, naibalik, na-recover because of her kindness. God, in the name of Jesus, I pray and I declare right now, Lord, truly, nag-i-start na po ang amazing recovery. Lord, hallelujah, nag-aamin kami pero gagawin din namin ang instruction. Hallelujah, for truly, O Lord God, hallelujah, what we sow, we reap, Lord. Hallelujah, matututong magbibigay ng tithes, matututong magbibigay ng offering, matututong magbibigay ng time, matututong magbibigay ng talent, Lord, in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon, parami ng parami ang kikilala sa Panginoon. Marami ng parami ang magiging leader, Lord God. Ang marami rito ngayon ay magiging leader, O Lord. Leader of leaders. Magiging mabunga. Marami, Panginoon. Hallelujah. Ang kikilala sa iyo dahil gagamitin mo ang iyong mga anak ngayon na nakakonect. Salamat po. Protektahan mo po. Pagpalain mo po ang bawat isa. In Jesus' name. Amen. Praise God. Hallelujah. Huwag kayong alis. Praise God. Luke chapter 6 verse 38 says, "For if you give, you will get. Your gift will return to you in full and overflowing measure, pressed down, shaken together to make room for more and running over. Whatever measure you use to give, large or small, will be used to measure what is given back to you." Let us give our best to God through our tithes and offering so that we can also experience the best from God. You may deposit your offering through the following giving channels. Thank you and God bless you more. It's a new era, let it begin. It's untold favor, we're walking in. Your word was spoken, and we believe. You pour out blessing, we receive it all. It's a new day, we're on top of the world. And oh, it's a new sound that we're singing out. Everybody celebrate, 'cause we're living in the greatest days, lifting up the highest praise. Okay po.
tumayo po ang bawat isa. Darako po tayo sa benediction. Itaas po natin ang ating dalawang kamay. Pagpalain po kayo. Ayan, dapat nakatutok po lahat. Walang nag-out ha. Ngayon, hallelujah, praise the Lord. At sa Sunday, mas lalong marami po kayong invite, mas maraming magko-connect, mas maraming makakaranas ng kaligtasan, at mas maraming makakaranas ng amazing recovery. Masaya po ang bawat isa na habang nakataas ang kamay, nakangiti muna. At ngayon, pumikit naman, let's pray. Salamat o Diyos, ang salita mo'y makapangyarihan, ang salita mo'y totoo, ang salita mo'y mararanasan namin, Panginoon. Salamat po, Lord God, dahil dadaloy ang mga pabor mo, dadaloy ang himala mo, dadaloy ang provision mo, Panginoon. Salamat po, O God, patuloy kang gumawa at kumilos, Panginoon, pagpalain, pangunahan ang bawat anak mo, Panginoon. Lord, parami ng parami ang kikilala sa iyo. Maraming maliligtas, Panginoon. Gagamitin mo ang bawat isa. Kaya nga po sa next Sunday, Lord, mas marami pong ko-connect, Panginoon. Father, we thank you. I-bless mo po ang bawat masunurin. Lord, makaka-experience ng recovery. Amazing recovery. Salamat po, Diyos. Pagpalain mo po ang bawat isa. Tanggapin niyong biyaya at pagpapala na mula sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po. God bless.